sa Cardona. Na ito po ay babasahin sa atin ang history po ng Cardona Church of Christ ng Brother Fidelino Adriano Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat. Brothers, sisters, brethren, welcome po tayong lahat sa live streaming, especially po this Sunday, 17th of May, sa pag-alala po natin ng 113 years of the existence of Cardona Church of Christ. So, please be with me for a few minutes to give you brief historical events leading to where the Cardona Church of Christ is now. The Cardona Church of Christ was born on May 18, 1907, when Americans Brother Leslie Ward and Brother Bruce Kirsner began sharing the Word of God in Cardona. 6 people accepted Christ as their Lord and Savior, and one of them was Brother Crisanto Bernardo. The first church service was held in the place and continued there until his demise. Brother Anso Campo offered up his place for the church when Brother Crisanto passed away. Preachers who were sent to Cardona or at different occasions to supply the need to preachers as the Christians continued to grow in numbers, and to name a few, we have Brother Pedro Formales, Brother Juan Natividad, Brother Constancio Concepcion, Brother Filino Orlina, Brother Juan Baronia, Brother Pilemon Flores, and Brother Jose Oro. In 1910, the church owns a 3,000 square meter cemetery lot located at Barrio San Miguel, Barangay Loob. And in 1928, a small chapel was built in Calle Liwanag, where the brethren held their services until war was broke in 1942. The church started to propagate the gospel to other barrios and barangays of Lamba, Tuna, and Balibago, and extended to other towns in the province of Rizal like Tanay, Pililla, Bumbungan in Morong, where a great number of believers were added. In 1946, Sister Filomena Cofico, the Ocampo and Anselmo families wholeheartedly donated a piece of land located in Ocampo Street, where we are worshiping the Lord right now. Labor and construction materials were never a problem because of our American friends and our American missionaries. Mrs. Carly Ward and Major White brought the needed materials. Christian families did not hesitate to offer any help they could give, their talents, their money, time, and effort. They strenuously gathered and barefootedly transported the construction materials from different barangays to Ocampo Street and painstakingly constructed the chapel with their own bare hands, held the saw, hammer, and shovel. And in November 8, 1948, the church celebrated the first service in the newly constructed church building on Ocampo Street. From April 1949 to December of 1979, evangelistic activities were held in different towns and barrios around Rizal like Bumbungan in Morong, Mambog, and Tatala in Binangonan. And also in Binangonan town proper, Pililla, Tanay, and Halahala, and the numerous believers were called to the faith. The biggest evangelistic campaign was conducted from April to June of 1955, where 59 souls were baptized.
Began in Cardona, served as pioneers of churches in different towns and barrios around Rizal, like the Baras Church of Christ, Tanay Church of Christ, the Morong Church of Christ, Mambog Church of Christ, Halahala, and Lambak Church of Christ. And if you can still remember April of 1956, the annual convention of the Churches of Christ in the Philippines was held in Cardona for the first time and hosted again in the summer of 1985. Before end of 1956, Christians from Cardona went to Baras and claimed 9 souls for the Lord. Another evangelistic campaign was launched in April 1957, where 41 souls were called to the faith. Baras Church of Christ was born. That was 1956. And before Cardona Christian Church was left on their own, elders, deacons, deaconesses, teachers were elected to shepherd the church. The Pamaskong Handog was held 1st of December of 1974. And from there on, it has been an annual event to the church. The endeavor has led by brethren to become more involved in bigger projects to the benefit of the church. The Pamaskong Handog gave way to other fundraising activities like the one-day salary for the Lord, Thanksgiving and faith promises, birthday and anniversary offerings, choir concerts, signature campaigns, to name a few. These fundraisers gave way for the renovations of the chapel building to the Lord. Thanksgiving and the following, and gave purchase of the following: the musical instruments. Before we have the church vehicle, if I can remember, it is a blue one, right? We have all these chandeliers that we have, the projectors, TV, air conditioning units in our main hall, in the Sunday school classrooms, and in the senior citizens room. And to have it May 13 to May 20 of 2007, that is our centennial celebration of the Cardona Church of Christ on our 100 years. And our theme that before is the 100 years of shining glory. That is a one-week affair. And if you can still remember, we have the motorcade, we have the cleaning activity and dinner with the neighbors and the neighbors in Ocampo Street. We have also the Cardona Church of Christ brass band concert. We have the culminating activity in Patunhay Covered Court. And in addition to this, let's have a little break on this. I have some challenges so that we could have a little break sa inyo po mga nakikinig at nanonood dito sa ating live stream sa kanilang mga bahay, sa inyong mga cellphone. Open your cellphone at meron po akong mga challenges nito and mga ginagawa natin sa panahon ito na we are in COVID and we are now in GCQ. And like a TikTok or what? Ito po ang challenge ko na ibibigay sa inyo. I have 2 challenges today and ang sino man po siguro makasagot na una at tama ay let's give him or her a prize. Let's say 500 pesos or what? At tingnan po natin kung ano ang unang makasagot at kung tama ang magiging sagot. Ano po? Para maibili ulit tayo ng ng sardinas pa ulit. Pwede rin sardinas. Kaya lang, iba-iba natin luto. Let's say natin lechon, natin man lamang steak, sardinas. Anyway, I have 2 challenges and kung sinong mauna at tama ay titingnan po agad natin sa inyong mga habang tayo ay natito, titingnan natin kung sino ang makakasagot ng tama. First challenge, mga judge po ay narito, ang ating mga ilang kapatid
kapatiran narito. Tingnan natin agad ninyo kung sino ang unang makakasagot at kung sino ang tatama. First challenge, anong araw unang sinimulan ang second floor na ating tinatatayuan ngayon? That is the first challenge. Tingnan natin kung kaya po natin yan na ating pong Second challenge, ay pagsagot po ninyo, challenge number 1, ganito, challenge number 2, ganito. Madali-dali po siguro challenge number 2. When did we start the first worship service in the second floor? Sayang po 500, ay patigihin po natin. Anyway, yan po lamang para maalis-alis ang ating kaunting pagkaantok. And, tuloy po tayo. Ang Cardona Church of Christ ay kilala sa kanyang musika. Meron tayong mga aktibong mga choir at banda. Madalas tayong naanyayahan nakibahagi sa mga gawain ng iglesia sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa programang Asin at Ilaw. Naging instrumento po ang ating brass band sa isang concert for a cause na ginanap sa Colorado Church of Christ. Ang Cardona Church of Christ din po ay kasangga ng bayan sa maraming pamamaraan. Marami po tayo mga kapatiran na naging public servant, and I don't want to mention all of those. At sila po ay talagang ang ating pong iba sa mga kapatiran naging mayor, kagawad, kapitan, councilor, at naging matataas na posisyon sa ating gobyerno, sa mga departamento ng ating gobyerno. Meron po tayong mga outreach community ministries sa iba't ibang lugar sa ating bayan, katulad ng feeding ministry sa mga bata sa tulay, Puhala, Pulong Dalig na pinangungunahan ng ating mga kabataan. Meron po tayong doon po sa Brigada Eskwela, 4 na taon na po tayo tumutulong sa paglilinis ng paaralan at nagdudonate po tayo ng mga gamit. At meron din po tayong jail ministry ni Brother Francis sa ating po sa Cardona Jail. At may mga gawain po tayo ng mga kapatiran inside the church at saka sa labas ng ating simbahan. Small group gatherings, meeting of kababaihan sa bawat barangay sa araw-araw. CYF through the years. Yan po isa sa pinakamasigla na ating ginagawa sa pangkasalukuyan na ginagawa natin quarterly, kung saan nakikilahok ang lahat ng batch mula sa 1950s up to the present. At yan, nagkakaroon tayo ng mga 100, almost 100 per 150 ang attendance natin kada fellowship. Meron din po tayong ginagawang games tuwing Biyernes sa pagsisikap Kristiyano. Ang annual events po natin sa pangkasalukuyan, we have the DBBS 2-week summer, sa 2-year summer vacation, family Thanksgiving, at pamaskong handog. We have also the ministries of the church, Christian Education Ministry, Music Ministry, Kababaihan at Kalalakihan, CYF, Usher Committee, Chapel Building Committee, Fellowship, Evangelism, and Visitation Committee. So, sa akin po, tapos pasalamat sa mga kapatid na nangauna sa atin. Kung hindi po sa mga kapatid natin na nangauna na yan, ay hindi po natin mararating ang kinalalagyan natin ng Cardona Church of Christ. Ang history po ng CCC o ng Cardona Church of Christ ay work in progress po ito. Ano po? At kulang, marami po na maraming mga kulang pa o mga impormasyon. Kaya naman po kung sino man sa inyo ang mga nakakaalaala pang iba at para idagdag po natin at magbigay alam po lamang kayo sa ating mga inaukulang para patuloy po natin itong aayusin, patuloy po natin itong dadagdagan para po makita po natin kung ano talaga ang Cardona Church of Christ sa panahon ito at susunod na panahon. At bilang pong pagtatapos, isang hamon ang ibinibigay ko sa inyo.
ano ang Cardona Church of Christ sa susunod na panahon. Marami na tayong na-accomplish, marami na tayong nagagawa, at hindi natin alam kung ano pa ang dapat natin gawin. So, hinihikayat ko po kayong lahat na laging makipagkaisa, manalangin, at lalo pong para sa lalo pang ikakaunlad ng Cardona Church of Christ to the glory of God. Happy anniversary po sa lahat. To God, to all be glory. Papuri po sa Panginoon sa history po ng ating pong Cardona Church of Christ. So muli po ay glory to God po sa napakarami nating mga pinagdaanan, napakarami nating mga dinaanan sa buhay na ito, nananatiling matibay, matatag, masigla, at nagkakaisa ang iglesia ito ng ating pong Panginoon. So muli, sa patuloy po ng ating pong pananambahan ngayong araw po na ito, tinatawagan po natin ang magbibigay po ng tanging bilang, Brother Joselito de la Puente. Langit na bughang na likha mo, labis akong namamangha sa pangunawang tunay mo, ako'y inibig mo. Ang batis may awit ng pagsamba, pati ng parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, oh Jesus. Ang batis may awit ng pagsamba, pati ng parang ay may sigla. Labis akong namamangha kapag aking nadaramang ako'y inibig mo. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, oh Jesus. Napakabuti mo sa akin, napakabuti mo sa akin, napakabuti
po na napakabuti ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat sa Cardona Church of Christ na nagdiriwang ng kanyang ika-113 taon na pagkakatatag dito po sa lugar na ito ng Cardona. So, happy anniversary po sa ating pong lahat. So, muli ay papuri sa ating pong Panginoon. Ang pamilya ang isa sa napakahalagang institusyon na meron tayo sa ating pong lipunan. Kapag masaya ang pamilya, masaya ang lipunan natin. Pag buo ang pamilya, buo ang lipunan natin. Bawat isa sa atin may pamilyang kinabibilangan. Wala ritong walang pamilya. Lahat tayo meron. Na yung pamilyang yan ay kailangan nating pangalagaan, protektahan, suportahan. At higit sa lahat ay pinatitibay. Dahil ang pamilyang yan ang sasandigan natin sa lahat ng oras ng ating pong mga buhay. Totoo naman yun, di ba? Sa ating pong mga pamilya, kahit gaano yung ating mga tampuhan, awayan, sa mga oras ng mga kagipitan at mga pangangailangan, tayo pa rin ang nagtutulungan. Ganyan ang pamilya Diba? Ganyan yung family. So talagang yan ang sasandigan natin sa lahat ng oras ng ating pong mga buhay. Kaya napakahalaga ng pamilya hindi sinisira. Ang pamilya pinahahalagahan ng bawat isa sa atin. Pero bukod sa biological family natin, meron din tayong spiritual family. At ito ang pinakamaganda at pinakamahalagang pamilya na meron tayo. Walang iba kundi ang Cardona Church of Christ. Dahil sa iglesia ito, we are family. Diba? So hindi tayo asosasyon, hindi tayo club, hindi tayo organisasyon. Tayo ay isang pamilya. Isang pamilya tayo. Sabi nga ng ABS-CBN. Baka mga mabasa ko. So, we are brothers and sisters in Christ. Isang dugo ang nananalaytay sa atin. Dugo ng ating Panginoong Jesus na nabuhos dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya magkakapatid tayo. Kaya tawag natin, di ba, sa isa't isa, brothers and sisters. At dapat natin ikinagagalak yan dahil magkakapatid tayo. Ako, tuwan-tuwa ako dahil kapatid ko kayo sa pananampalataya. At dapat ganun din kayo. Happy kayo ng bawat isa sa atin ay magkakapatid. Sabi nga nung isang kanta natin, di ba, na kinakanta, pagkamaya niya tayo ito, I'm so glad I'm a part of the family of God. Parang sinato ko, di ba? I'm so glad I'm a part of the family of God. Diba? Are you really glad that you are part of God's family? Masaya ba kayo na magkakapatid tayo sa Panginoon? Parang di kayo sumasagot. Masaya pa kayo? Parang wala tayong audience sa loob. So dapat happy tayo mga kapatid. So kung happy kayo that you are belong to the family of God, that we are brothers and sisters here in Cardona Church of Christ, may assignment ako sa inyo. Hindi lang si Brother Junior ang may assignment. Ako rin. May pa-assignment ako mamaya. After ng ating live stream, kayo po ay magsulat. Sabihin nyo, Cardona Church of Christ at 113. Dahil sabihin nyo doon sa kasunod niya, sa baba, I'm so glad I'm a part of the family of God. Kaya ba yun? Mamaya isulat nyo. Cardona Church of Christ at 113. I'm so glad I'm a part of the family of God. So, ipagsigawan natin na tayo masaya, maligaya, na tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos dito sa Cardona Church of Christ. Dapat ipinagmamalakihan. Dapat ipinagsisigawan natin yan. Diba na tayo ay kabilang sa pamilya ng ating pong Panginoon. Diba? And this relationship, this family, in our relationship, dito po sa Cardona Church of Christ, ay God-ordained. This relationship we have is in the church is God-ordained. Hindi tayo ang nag-isip. Hindi tayo ang nagplano.
ito ay kaisipan ng Diyos na bawat sasampalataya, maniniwala at tatanggap sa kanyang anak na si Jesus ay tatawagin niyang anak. Yan ay nasa Diyos. Sabi ng Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, which is Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So kung ikaw ay sumampalataya, ikaw ay tumanggap kay Jesus, anak ka ng Diyos. So kung anak ka ng Diyos, anak ako ng Diyos, magkakaano-ano tayo. And then magkakapatid. O, ganun ang ibig sabihin niyan. Ano po? And this relationship with the church is permanent. Ang pamilya natin dito sa Cardona Church of Christ, permanent yan. Hindi tayo pwedeng mamili ng nanay, bagamat mayroong mga anak, ganun. Diba? Sana si ano na lang naging nanay ko, si ano na lang naging tatay ko, merong ganyang mga anak. Sasagutin ka naman ng nanay mo, sana hindi ikaw ang naging anak ko. O, diba? Ganyan tayo. Pero hindi tayo pwedeng makapamili. Kung sino ang nanay mo, sino ang tatay mo, yun yun. Kung sino ang mga anak mo, yun yun. Wala tayong magagawa. Hindi tayo pwedeng mamili ng pwede nating maging pamilya because this is permanent relationship. Diba? So, bawat isa sa atin magkakapatid dito sa church na ito. So, kung hindi mo gusto siya, hindi mo ako gusto, hindi natin gustong isa siya, wala tayong magagawa. Kapatid natin yan. So, i-enjoy na natin yung relationship na meron tayo ngayon kasi permanent yan. Magkikita-kita rin tayo sa langit. E teka yung pa lamang, i-enjoy na natin yung company natin sa isa't isa. Correct me if I'm wrong. Ang bayan ng Cardona ay merong 18 hanggang 19 yata. Tama ba? Ilan? 18? 19? 18. Ayan, 18. So, mali ako. 18 barangays, but 1 municipality. Ang probinsya ng Rizal, meron siyang 13 municipalities, pero meron siyang isang probinsya. Ang United States, meron daw siyang 50 states, but 1 nation. In the same way, Cardona Church of Christ is composed of many parts, many members, here and abroad, but we are one. Madami tayo pero tayo ay isa. We are one in the family of God. Sabi ng song, we are one in the Spirit, we are one in the Lord. Diba? So tayo ay iisa. Ano po? Kaya hindi pwedeng masaktan tayo na hindi nasasaktan ng iba nating kapatid. Hindi pwedeng mahirapan ng iba na hindi tayo nagdaramdam. Hindi pwedeng maligaya sila at hindi tayo nagiging maligaya. Dahil isang pamilya tayo. At ang isang pamilya, pag natutuwa at nagkakalap, nagdiriwang at nagtatagumpay ang isa nating kapamilya, nagdiriwang din tayo. At kung sila nagdadalamhati din ng bawat isa sa atin. Kasi ganun ang pamilya. Ngayon, kung hindi nyo nararamdaman yan sa mga kapatiran natin, eh baka akala nyo lang, kabilang kayo sa pamilya. Diba? Kasi ang pamilya, nagdaramdam at nagdiriwang, depende kung anong nararamdaman ng ating mga kapamilya dito sa Cardona Church of Christ. Diba? Ganun kaganda ang metaphor na ginagamit lagi ng Biblia to describe the church. Diba? We are family. One body, diba? But many members, many parts. Diba? So ganun ang ibig sabihin. Kaya in 1 Corinthians chapter 12, sabi ni Apostol Pablo, ang katawan daw natin, our physical body, binubuo daw yan ng maraming bahagi, pero yung isang katawan siya. Hindi siya hiwa-hiwalay. Imagine nyo mga kapatid, ang katawang hiwa-hiwalay. Anong itsura nun? Chop-chop. Hindi yata maganda. So, pag hiwa-hiwalay tayo. In the same way, Apostle Paul says, yung church, marami siyang bahagi, pero iisang katawan siya. Hindi siya hiwa-hiwalay. Diba? Isang pamilya na hindi watak-watak. Ganun dapat ang bawat isa. 1 Corinthians chapter 12 up to the following. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya,
tayong lahat ay binautismohan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Verse 20, datapwat marami ang mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. Verse 27, kaya nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sumasamang mga sangkap niya. Hindi pwedeng puro paa. Diba? Hindi pwedeng puro mata. Lalo hindi pwedeng puro noo. Hindi puro ilong. Ano kaya itsura na ko puro ilong? Yung anak, diba? Minsan, sagwa pa nga tayo sa ilong natin. Kung lalo na kung puro ilong. Ganun ang ibig sabihin. Ang isang katawan ay binubuo ng maraming bahagi. Paa, kamay, ilong, bibig, buhok, etc. etc. Sa Cardona Church of Christ, magkakaiba tayo. Pero kasama tayo sa isang katawan. Kasama tayo sa isang pamilya ng ating pong Panginoon. So, kuhanin natin yung mga metaphor na ito at meron tayong 5 main points about the life ng body of Christ as a family. Una, like a family, we need each other. Bawat miyembro ng pamilya kailangan. Diba, totoo naman, mahirap ang isang pamilyang hindi kumpleto. Totoo yan. Alam yan ng mga naka-experience yan. Mahirap na ang pamilya walang tatay. Mahirap ang pamilya walang nanay. Mahirap din na minsan walang anak, walang ganto, walang ganyan. Kasi kailangan ng family kumpleto. Diba? At nag-i-enjoy tayo, nagagalak tayo pag ang family kumpleto. Because every member of the family ay talaga namang kailangan natin. Kailangan natin ng tatay, ng nanay, ng anak, ng asawa at ng lahat ng bagay, lahat ng miyembro ng ating pong tahanan. Di ba? Ganun ang ibig sabihin. In the same way, ganun din sa church. We need each other. Kailangan niyo ko, kailangan ko kayo. Kailangan natin ng isa't isa. Kaya ang team song natin, kailangan ko ikaw. Dapat yun yata ang team song natin. Kasi kailangan natin ang isa't isa. Kaya kapag wala ako, mahirapan kayo. Pag wala kayo, mahirap yun, di ba? Imagine niyo. Magla-live stream tayo, wala ako. Ano mangyayari? Di kantahan lang. Manghirap. Mas mahirap din kung ako lang mag-isa rito, wala namang nanonood. So, ako nang usap. So, mas mahirap doon. Kailangan kasi natin ng isa't isa. Sa verse 21, nung 1 Corinthians 12, sabi niya, hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. Ni ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. So, yung metaphor na ginamit niya is about the body. Sabi niya, hindi mo pwedeng sabihin sa mata mo, oy, mata, hindi kita kailangan. Aba, kailangan natin ng mata. Hindi mo pwedeng sabihin sa paa mo, hindi mo kailangan. Kasi kailangan mo ng paa para makalakad ka, makagala ka, mapuntahan mo ang gusto mong puntahan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko kailangan ng kuko. Ba, mas mahirap yan pag wala kayong kuko. Diba? Lahat ng bahagi ng ating pong katawan, kailangan. Lahat ng miyembro ng ating pamilya dito sa Cardona Church of Christ, kailangan natin. Diba? Bawat bahagi, kailangan yan. Kailangan na, halimbawa, kasi ninyo, kailangan ba natin ng mga bata sa Cardona Church of Christ? Hindi mo na kailangan. Pagkalagala lang naman yan. Pag nag-worship tayo, patakbo-takbo lang sila. Itapon na natin. Huwag na natin sila papuntahin sa kapikat. Nakakagulo lang. Tama ba? Mali. Kasi kailangan natin sila. Kailangan natin ng mga bata. Yan yung mga next generation natin ng Cardona Church of Christ. Di ba? Mas maraming bata, mas siguradong mananatili ang Cardona Church. Di ba? Kailangan ba natin ng mga youth? Kailangan yan. Di ba? Kailangan ba natin ng mga Sunday school teachers? Of course. Kailangan natin ng ating music department. Kailangan natin ng tagapangaral. Kailangan natin mga elders. Kailangan natin mga diakono, diakonesa, treasurer, auditor. Sino ba niyo nabanggit? Mag-comment kayo. Baka kailangan natin ng lahat. Kailangan naman tayo ng ating mga kapatid na may sakit. Diba? Kailangan tayo ng mga kapatiran nating nanlalamig. Kailangan tayo ng mga kapatid nating nagdadalamhati, namumulila, namumroblema, nagugutom, nahihirapan.
natatakot, nagdurusa, nangangailangan dahilan sa ganitong mga panahon. Kailangan natin ng isa't isa. Diba? Kailangan natin ng church. Kailangan din ninyo ang church. Kasi hindi pwedeng wala tayong talagang family. Mahirap yun. Yung solo life ka, mahirap yan. Kailangan natin ng family, mga kapatid. Ano po? So, bawat isa sa atin, kailangan nyo ng church na kinabibilangan. Kailangan nyo ng church family. Diba? Yun yung kailangan natin maintindihan. Diba sa buhay na ito? Kaya pahalagahan ninyo ang pamilya ninyo. So kung nasa man kayong church, diba kung nagkaroon tayo ng mga pagpapabaya sa maraming mga panahon, ito ang pagkakataon na muli nating balikan ang ating pamilya. Hindi pa huli ang lahat. Diba? Napakahalaga niyan sa bawat isa sa atin. Kasi kailangan nyo ang church. Kailangan nyo ang church family. At kailangan kayo ng church. Diba? So, importante yun. Huwag sanang kumanta ang church o mag-dialogue ang church ng nasaan ka nang kailangan kita. Kasi minsan yun ang problem sa atin. Diba? So, pag kailangan natin ng church, nariyan. Pag ang church na may kailangan sa member, wala. So, mali yun. Number 2, like a family, every member of the family matters. Every member of the church matters. Bawat miyembro ng ating tahanan, ng ating bahay, ng ating biological family, importante. Mahalaga ang tatay. Tama? Napakahalaga ng tatay sa bahay. Mahalaga ang nanay. Mahalaga ang mga anak. Mahalaga ang lola. Mahalaga ang biyanan. Lahat yan importante. Diba? Lahat yan napakahalagang bahagi ng ating tahanan. Ganon din po sa church. Every member of this family, our spiritual family, the Cardona Church of Christ, matters. Mahalaga po kayong lahat. Kaya dapat sinasabi niyo sa sarili niyo, mahalaga ako, mahalaga ako. Sabihin niyo sa sarili niyo, mahalaga ako. Mukha lang tayo hindi mahalaga. Pero mahalaga tayo. Mahalaga tayo. Pinahalagaan tayo ng Panginoon. Ba't kayo mahalaga? Kasi dugo ng Panginoon Jesus ang ipinangtubos sa inyo. Ganun tayo kahalaga, pero yun priceless. Diba? Ang bawat isa sa atin, dahil dugo ng Panginoong Jesus, ang nananaliti sa bawat isa sa atin. Sabi ng verse 22 to 23, sa katunayan, ang mga bahaging parang mahina, ang siya pang ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin hindi gaanong kapuri-puri, ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Totoo naman, balik tayo sa katawan. Bawat miyembro doon ng pamilya ng ating pong body, ng katawan natin, yung mga pinakamaliliit pang araw, minsan yung mahalaga eh. Diba? Ang liliit na bahagi ng parte ng katawan natin, pero mahalaga sila. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin hindi mahalaga ang bato, ang abdo, ang balon-balon. May balon-balon na ba tayo? Wala. Wala. Kalak meron lahat ng bahagi ng katawan natin mahalaga. Ang ngipin natin mahalaga. Imagine niyo yung mga tumanda na tapos wala ng ngipin. Di ba hirap na hirap sila? Paano ba sila kakain ng lechong kawali? Ng crispy pata? Hindi nila manguya. Naalala ko din yung tatang ko pag kumakain ng mga matitigas, ginaganon mo na sa kamay, pagkarne. Dudurugin na sa kapikat sa subo. Kasi wala nang ngipin. Doon yung makikita na napakahalaga pala ng ngipin. Lahat ng miyembro ng family natin mahalaga. So bawat isa sa inyo mahalaga, mga kapatid. Halimbawa, kahit sa katawan natin, ang buhok natin mahalaga. Diba? Ang kuko, ang lahat ng mga bagay nito sa ating buong mga buhay. So, mahalaga kayo. Number 3, like a family, every members of our family has a particular role. Di ba sa family natin, lahat ng miyembro nito may particular role? Anong role ng tatay? Usually, magtrabaho. Anong role ng nanay? Maglansya, magluto. Ano pa ba? Mga gawaing bahay, mag-alaga ng bata. Yan yung traditional, di ba, na nagaganap. Ano ang trabaho ng mga anak? Mag-ML, mag-TikTok. Ano ba mga trabaho niya? Maghilata, maghapon. Di ba? Mamimiss din natin yan kapag mga
mga wala mga anak, lalo na mga nanay, ako po, mamimiss nyo ang mga anak nyo. Pag ang mga anak nyo wala na sa bahay. Kasi hindi na kayo magbubunga nga. At alam nyo, ang mga nanay, pag hindi nagbunga nga yan sa isang araw, magkakasakit. So, mamimiss nyo mga anak nyo. Ano? Kaya, meron tayong particular role sa bahay natin. May nag-uurong, may nagluluto, may nagplantsa, may naglalaba, may ganito. Hindi pwedeng ang lahat ng gawain nasa isang tao. Diba? Mahihirapan yun, sasabog yun. May kanya-kanya tayong ginagawa sa bahay. May kanya-kanyang role. Ganon din sa family natin sa church. May kanya-kanya tayong role. Diba? Yung binanggit sa atin ganyan sa history. Bakit nananatiling matibay, matatag, malago ang Cardona Church? Because of our committees, our ministries. Diba? Meron tayong iba't ibang mga gawain sa church. May iba't iba tayong namamalakad sa bawat gawain ng Iglesia ng Panginoon. So, ganun ang ibig sabihin. May kanya-kanyang role tayong ginagampanan. Diba? At ginagawa sa Iglesia ito. At yun ang dapat nangyayari. At kung wala kayong ginagawa, and that is the challenge, mag-isip-isip kayo. Kailangan meron kayong role. Meron kayong gawin. Diba? Yun ang dapat ginagawa ng bawat isa sa atin. Sa Cardona Church of Christ. Sabi po ng verse 28, up to the following, naglagay ang Diyos sa iglesia, una sa mga apostol, ikalawa sa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, mga nagsasalita ng iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, hindi lahat ay propeta, hindi lahat ay guro, hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng himala. Magpapagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, magpaliwanag sa mga wikang ito. In other words, may iba't ibang ibinigay. Nakakayanan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi tayo pare-pareho. Kasi may kanya-kanya tayong role na dapat gampanan. Ang importanteng ginagawa lang natin, dapat ginagawa natin yung role na yun. Diba? Pang-apat, like a family, we are different from one another. Di ba sa family natin, hindi pare-pareho? Ang mga anak natin, hindi pare-pareho. Napansin niyo? May anak tayong napakasipag. Hindi matigil sa pagtatrabaho sa bahay. Meron naman tayong nuknukan ng tamad. Di ba? Hindi pare-pareho mga anak. Meron namang sobrang sweet na anak. Meron namang wapakels na anak. Di ba? May magulang, kahit nanay at tatay natin, magkaiba eh. May nanay, kung yung nanay ang konsentidor, yung tatay naman ang istrikto. Kung ang tatay ang konsentidor, yung nanay naman ang istrikto. Magkakaiba talaga yan. Hindi pare-pareho sa family natin. Di ba? Magkakaiba talaga tayo. We are different. Ganun din po sa church. We are different from one another. Hindi tayo pare-pareho. Unang Korinto 7:7, nais ko sanang ang bawat isa'y makatulad ko, ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang bawat isa. At ang mga ito'y hindi pare-pareho. Sabi ni Pablo, alam mo kung ako lang ang masusunod, gusto ko sana kapareho niyo ako. Pero hindi pwede. Kasi magkakaiba tayo. Nilikha tayo ng Panginoon na magkakaiba. Hindi magkakapareho. Hindi pwede yun. Imagine niyo kung pare-pareho tayo. Di ba? Hindi pwede yun. Kung pare-pareho tayo hindi marunong kumanta, paano naman tayo? Pare-pareho tayong manunugtog. Mag-aagawan tayo. Ako naman ang magkakatampuhan pa tayo dahil hindi ka nakakatugtog. Ganun ang ibig sabihin. May kanya-kanya tayong part sa church because we are different from one another. Parang basketball lang yan eh. Sa basketball, di ba, merong 5 player. Magkakaiba yan. Merong center, ano ba? May forward, 2, may guard, yung 2 rin. Hindi pwedeng puro center ang ipapasok nyo. Kahit pare-parehong malalaki yan, matataas yan, matatalo yan. Bakit? Kasi walang marunong mag-dribble, walang magaling magdala ng bola, magpasa, etc. So hindi pwedeng puro guard, kung kaliliit niyan. Diba? Hindi makakapasok yun. Ganun ang ibig sabihin. Meron tayong kanya-kanyang role. Ganun din sa church. Diba? So, hanapin niyo yung role ninyo. And number 5, like a family, we care for one another.
we are here at Cardona Church of Christ to care for one another. Ganun yung family natin, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, kahit nakakatampuhan sa bahay, di ba? Pag nagkaroon na ng konting problema, nawawala na yung tampo nagkikare na tayo agad. Kasi ganun tayo. We care for one another. Ngayon, ginamit din ni Paul yung body natin. Sabi niya, yung body natin, care for us. Alam niyo ba yung katawan natin, physical, nagkikare siya sa atin? Kaya nga siya nakakaramdam ng pain. Pag ikaw ay nakatapak ng matalas, biglang, oops, hindi mo itutuloy. Bakit? Kasi matalas. Kung walang pain, nakabaon na pala ang pako, hindi mo pa alam. Nasusunog ka na pala, hindi mo pa alam. Kaya yung katawan natin, nagmamalasakit siya sa atin. Bakit biglang nahilo ka? Sumakit ang ulo mo. Sabi ng katawan mo, high blood ka. Mataas ang blood pressure mo, tumigil ka muna. Napansin nyo? Kung walang ganong sign, diba? Puputok na pala lahat ng ugat mo sa ulo, hindi mo pa alam. Hindi ibig sabihin, ganong ka-importante yung body natin, it cares for us. Ganon din tayo as a church. As a family, we care for one another. Nagkikare tayo sa bawat isa. Diba? 1 Corinthians chapter 12, verse 25, upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi at sa halip ay magmalasakit sa isa't isa. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ng isang bahagi, nagagalak ang lahat. Nakita nyo, nagmamalasakit tayo sa isa't isa. Pag nasasaktan daw ang isa, nasasaktan din tayo. Pag nagdadalamhati ang isa, nagdadalamhati din tayo. Pag nagtatagumpay ang isa, nagagalak tayo para sa kanya. Ganun tayo. We care for one another. Every part of the body should care for one another. Yun ang dapat ginagawa natin. Diba? Cardona Church of Christ cares. Diba? For all members. Diba? Lahat tayo. Kaya nga, yung ating mga kapatiran, alam mo, nakakatuwa talaga. Ano po, alam nyo, dito sa Cardona talagang nakakatuwa talaga kayo, nakakabilib lagi. Lalo sa ganitong mga panahon, kahit lahat tayo ay apektado, lahat tayo nahihirapan, lahat tayo ay nangangailangan, pero you send help, financial help, here and abroad, para po tulungan natin ang ating pong mga kapatiran dito po sa Cardona Church of Christ. Napakaganda po niya mga kapatid. At hindi lang, nag-extend pa tayo sa iba, nakakapamigay pa tayo sa ibang mga tao dito sa paligid po natin. Kasi yun ang dapat natin ginagawa because we care. Diba? Ganun ang church mga kapatid, ganun ang pamilya ng ating pong Panginoon. So let me ask you, part ka na ba ng family ng Panginoon sa Cardona? Diba? So meron pa ba kayong mga member ng family nyo, biological family na hindi member ng family natin sa Cardona Church of Christ? Ba, mag-isip-isip kayo. Kailangan ninyo ng pamilya. Tatandaan natin palagi yan. Naalala niyo yung prodigal son? Iniwan niya ang kanyang pamilya. Anong nangyari sa kanya? Nagdusa, naghirap, nagutom. Diba? Huwag niyong iiwan ng inyong pamilya. Napakahalaga niyan. Diba? Sa bawat isa sa atin. Ngayon, ilagay natin sa church. Kailangan niyo ng family. Ng church family. So kung nasan man kayo, pahalagahan niyo ang pamilya ninyo. Kung narito kayo sa Cardona, pahalagahan niyo ang pamilya niyo dito sa Cardona. At kung hindi ka pa member ng family ito, pwede kayo maging member nito, mga kapatid. So kung kayo kikilala at sasampalataya sa ating pong Panginoon, nagpa-function ba kayo according to your role na ibinigay ng ating pong Panginoon? As a member of this family, mga kapatid, find your place. Hanapin niyo ang lugar niyo. May dako, may dako ang bawat isa. Lahat tayo may lugar dito sa Cardona. Hanapin niyo. Find your place. Help and accept help. Sa Cardona Church of Christ, we help, we accept help. Darating ang panahon, tayong tumutulong. Dumarating ang panahon, tayong tinutulungan. Ganon ang Cardona Church of Christ. Hindi sa lahat ng panahon, tayong tumutulong. Hindi sa lahat ng panahon, kayong tinutulungan. Kasi ganon tayo sa church. And last challenge ko mga kapatid, commit to stay. Decide to stay to this family, Cardona Church of Christ. Huwag kayong lipat ng lipat. Halaman man ng lipat, mamamatay.
Diba? Stay at Cardona Church of Christ kung dito nyo gusto. Diba? Ganun ang family natin mga kapatid. Diba? So napakahalaga yan na dapat natin ginagawa. Kasi ulitin ko, you need a spiritual family. Diba? At ang Cardona Church of Christ, laging open arms. Welcome ang lahat na maging belong ng family nito. Maligayang pagdiriwang po ng ika-100 at 13 pagkakatatag ng Cardona Church of Christ. God bless you all. To God be all the glory.